India is strengthening its aerial defense along the LAC, the line of actual control with China. Dumaong sa bansa ang anti-submarine warfare vessel ng India para sa pagsasanay sa pagitan ng Indian at Philippine Navy. India versus China. Isang nakakabahalang hakbang ng India kontra sa China dahil nagpadala na ng 10,000 tropa ang India sa harapan ng border laban sa China. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. India versus China. Two neighbors caught ang in a bitter border standoff, which is now in its fourth year and becoming more tense. All signs point towards rising hostility. Ika pa dito ang dalawang kapitbahay na naipit sa isang mapait na alitan sa hangganan na ngayon ay nasa ika-4 ng taon at lumalalim pa ang tensyon. Lahat ng palatandaan ay tumuturo sa pagtaas ng puot. Ang India ay nagmumobilisa na higit pang 10,000 na mga tropa na nakaistasyon sa kanlurang hangganan ng India marahil upang bantayan ang isang malaking banta mula sa Pakistan. Ang mga tropang ito ay ngayon ay nire-redeploy at ilalagay sa hangganan sa China kahit may karagdagang 10,000 na tropa sa LAC. Pansin ng Beijing at ngayon ay naglabas ng babala ang China. Sinasabi nitong ang pagtaas ng deployment ng India ay hindi magpapaluwag sa tensyon. Ang pinalakas na pagmumugtong militar ng India sa lugar ng hangganan sa China ay hindi nakakatulong sa pagsisikap ng China at India na paluwagin ang sitwasyon sa hangganan o sa pagpapanatili ng kapayapaan at katahimikan sa lugar ng hangganan. Kaya sinusubukan ng China na gawing masama ang imahe ng India bilang manlalaban na tila nilalaktawan kung paano nagsimula ang lahat. Ngunit binabanggit sa first post, hindi ang mga hakbang ng India ay nanguhulugang nangihimasok ang mga ito para sa depensa. Sila ay tumutugon lamang daw sa posibleng atake ng China. Nag-deploy ang India ng mga sundalo dahil ang diplomasya ay hindi gumagana. Ang mga tensyon na ito ay sumiklab noong 2020 at mula noon nagtagpo ang mga general ng India at China ng 21 na beses. Subalit walang solusyon. Hindi nag-atubiling mag-withdraw ng mga tropa ang China o ipakita ang numang hilig na gawin ito. Kahit saan naiiwan ang India na wala ng ibang pagpipilian kundi baguhin ang kanilang deployment upang palakasin ang kanilang depensa at ihanda ang sarili sa susunod na pang-aasar ng China dahil patuloy itong dumarating. Kaya paano nagpoprotekta ang India ng kanilang mga hangganan? Sila ay kumukuha ng bagong pamaraan. Ang pagtaas ng deployment ng mga tropa ay sa lamang bahagi nito. Nagtayo rin ang India ng isang bagong pwersang militar na may sariling artillery at suportang panghimpapawid. Ang kanilang misyon ay malinaw, bantayan ang partikular bahagi ng hangganan sa China na may sukat na 532 kilometers. Ito ay naghihiwalay sa Tibet mula sa dalawang estado ng India, ang Uttarakhand at Himachal Pradesh. Ngunit bakit ang partikular na bahagi na ito? Hindi ito malinaw. Nananatiling tikom ang bibig ng New Delhi habang sila ay sumusunod sa isang estratehiya at pagpipigil. Habang nag-aambon ang China ng mga tropa, sumasagot ang India sa parehong antas at bilang. Kapag nagpapalakas ang China ng infrastruktura sa hangganan, ginagawa rin ito ng India. At kapag ikinukonekta mo ang punto na ito, makikita mo ang malaking larawan. Ang India ay nagiging matatag para sa pangmatagalang panahon sapagkat ang diplomasya ay maaari lamang magbigay hanggang sa isang tiyak na punto, lalo na sa isang malikot na customer tulad ng China. Tanging ang wika ng lakas ang kanilang iginagalang at ang kanilang mga salita ay hindi tugma sa kanilang mga gawa. Mula noong 2020, ang mga pangunahing punto ng hidwaan ay nanatiling hindi nalutas, lalo na ang dalawang punto ng pag-aalitan na Dieng Plains at Demchok. Ito ay mga lugar sa silangang Ladakh na nanatiling pangunahing pinagmumulan ng tensyon at mas lalo pang pinapadala ng China sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga blockades sa mga lugar tulad ng Krang Nala, Gogra Post at Charding Nala. Inuulat ng bagong paglalaban noong Nobyembre 2022 na magpakita ang mga Chino sa posting Atari. Pinatulak sila ng mga pwersang Indiano. Higit sa 50 na sundalo ng China ang naiulat na sugatan noong araw na iyon. At naganap ito habang ang mga pag-uusap sa militar para sa pagtatapos ay nangyayari. Maliwanag na hindi nirerespeto ng China ang proseso at ito ang pumipilit sa India na maghanap ng mas malaking pagpipigil. Ito ay nagdadala sa atin sa tanong
kung ano ang kasalukuyang kalagayan ng mga deployment ngayon. Hindi talaga natin alam ang sagot dito sapagkat hindi nagbabahagi ang China o ang India ng mga detalye. May mga ulat lamang at madalas ay magkakaiba ang mga ito. At isa pang ulat ang nagsasabi na may higit pang 60,000 na mga tropa. Ano man ang kaso, patuloy na nagtatagdag ang India ng mga tropa na ito ay nangangahulugang ang sitwasyon ay delikado. Tingnan din natin ang pahayag ng mga pangunahing leader. Si S.J. Shankar ay ang ministro ng ugnahing panlabas ng India. Nakipag-usap siya tungkol sa sitwasyon sa hangganan. Noong Enero, sinabi niya na maliban kung mayroong matibay na solusyon, manatiling magkapalad ang mga pwersa. Inuulat ng punong komandante ng Hilagang Command, ang sitwasyon sa hangganan ay stable ngunit hindi normal. At sinabi nila ito 2 buwan na ang nakakalipas. Kaya't may saysay para sa India na maging maingat sa kanilang depensa at patuloy na magdagdag ng mga tropa. Sumatotal, ang sitwasyon sa hangganan ng India at China ay patuloy nagtutulak sa kanila upang mapabigat sa kanilang mga hakbang sa seguridad. Habang ang diplomasya ay nagsasalita, ang mga kilos ng China ay hindi tumutugma sa mga salitang ito na katulad na nangyayari dito sa ating bansa sa Pilipinas. Kaya naman nakikita ng bawat bansa maging ng India at ng Pilipinas na walang saysay ang pakikipag-usap ng China upang mapaayos sana ang mga hidwaang ito. At sinabi ng first post na sa ngayon ang India ay lumulubag para sa pangmatagalang labanan sa pagtitiyak na handa sila para sa anumang pagtatangka ng China na magdadagdag ng tensyon sa hangganan. Mateo 24 verse 12 to 14. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at sa kadarating ang wakas. Kaibigan, lagi nating isaalang-alang na malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Diyos. Tayo maghanda at manatiling tapat sa Kanya. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubusang nagpapasalamat sa inyo. Nakikita po namin ang mga balibalita ng digmaan at ang mga digmaan na nagpapahiwatig na malapit na po Panginoon ang iyong pong pagparito. Ngunit ang pinakahuling senyales ng iyong pong pagdating ay ang pagpapangaral na magandang balita ng kaligtasan sa buong mundo at pagkatapos ay darating na ang wakas. Panginoon, tulungan kami Panginoon na ipahayag ang kaligtasan mula sa aming Panginoon Kristo at tulungan kami maging tapat sa inyo mula ngayon hanggang magpakailanpaman. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at salamat sa pagdinig ng aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.